So today's video mga Lodi ay kukumustahin natin ngayon si PowerMR na 24 volts, 4.2 kilowatts. And before that ay update ko muna kayo about sa bayarin ko this May. Ayan, dahil nga sa nag-welding ako, yan nag-welding tayo kaya medyo may babayaran tayo sa kuryente. And dahil nga sa nag-welding tayo at gamit natin ay grid. Yan, supposed to be meron talaga. Hindi ko kasi ginagamit yung inverter natin sa welding. So minsan napaamuyan ko siya na testing ko. Hindi ko na malaya nakasaksak pala dun sa outlet. Doon. Imbis na dito. Ito kasi ay grid. Yan o. Yan kasi ay grid. Ito ay sa inverter. So hindi ko siya nailipat. So parang umayos yung ano yung tunog, umayos yung tunog, umayos yung luto. Naalala ko. Iba pala. Doon pala nakasaksak. So dahil nga sa nag-welding ako this May, ay gumalaw yung bayarin ko. My goodness. So ewan ko lang kung mag-solar pa kayo. So hindi ko na siya kasi ginigrid tie. Kasi nga mabagsak yung kuryente. Papakita ko sa inyo. Pakita ko lang. So ito siya mga lodi. Ito ay direct sa grid. So may circuit breaker pa dun sa loob ng bahay. Tapos dito. Ay, nakasaksak pala yung ating pump. So ito yung kanyang kuryente, yung grid namin dito. Bagsak. 186. So kahit mag-grid tie ka dyan, bibitawan din ni inverter mo yan kasi bagsak. Ewan ko kung pwede siyang ilipat yung kanyang voltage kung pwede na hindi niya bibitawan. Pero sa akin kasi binibitawan yan. Din natin dito sa inverter namin. Maganda kasi pag inverter, kompleto yung kuryente. O yan o, 230. Ayan. Tinanggal ko na kasi yung grid support ni DE. So wala nang pumapasok dito na grid. Naka-off grid na siya ngayon. Alam naman natin, strict na si brother. Ayan, hindi naman natin yung kuryente niyang bagsak, di ba? Kakasira pa ng appliances. 186. Sana yung kuryente mo. So ito na mga lodi yung update natin. Sabi ko na nga, i-update ko kayo kapag magbabayad ako kasi nag-welding tayo. So ito, nung February, March, hindi ko pala pinakita. Sige, yan. Masarap ang mag-solar. So dati binabayaran ko dito nasa 1.5, nasa 2K or pataas. So February, 5 piso. March, 26. April, 5 piso. And eto, tinakpan ko yung niya for privacy. May, 32. So medyo gumalaw siya kasi nga nag-welding ako. Yan, nag-welding ako ng paan ng ref. Gumawa ko ng mga gate, mga pintuan na made of steel. So yan, gumalaw yung presyo. So konti lang naman. From 5 piso, 26, naging 32. Ayaw mo paano naka-solar ka, ano lang binabayaran mo. So hindi na ako gumamit ng welding, wala na akong babayaran. So eto na mga lodi, puntahan na natin yung kaibigan ko at samahan natin siyang mag-install ng 4.2 kilowatts kasi yung ginagamit niya ngayon ay yung 3 kilowatts na sira yung kanyang MPPT. So ginamitan pala niya ng Samdon MPPT. So yun pala yung sumira dun sa sa 4.2. So puntahan natin. So ito guys yung kanyang 3 kilowatts 24 volts na inverter PowerMR. So yan yung unang ginamit niya. And ito na guys yung bago na 4.2. So dito niya ilalagay. Yan yung mga circuit breaker na ginagamit niya. Maganda kasi yung MCCB yung ginamit. And ito naman yung salarin na nag-leak daw. Ito yung battery niya mga lodi, DIY. Pre-made niyan pero ginawa niyang DIY. So ito naman yung isa, Samdon. 12 volt setup and marami pang iba. Dito is not yung mga nauna niyang gamit. Ngayon nilalagay na natin.
Retrofitted lang siya sa mga current na setup. Magbabago man pero siguro lipat-lipat lang yung mga wire. So ayan mga lodi. Ang tagal ng exposure ng kamay. Ang bagal nila maglagay. Alright. Excited din ako na makita na mag-work siya kasi nga matagal na nakatenga yung unit. Ginagamit niya yung PowerR na 3 kilowatts na una, pero hindi gumagana yung kanyang MPPT. So ang ginamit niyang MPPT ay yung Samdon. So nang nilagay niya yung bagong PowerR, yun pala nag-leak yung kanyang output. Yung Samdon tumaas masyado, siguro naging 48 kaya umusok yung ano niya. And ang sabi niya, hindi pa daw niya pinapaandar. Basta nakalagay lang kasi nga chinecheck yung solar panel sa taas. Right, so ayan, lagay na lang yung solar panel. Naka-MC po ba yung Medyo matagal na yung exposure ng kamay niya. Plug and play lang. Siguro Ito kasing kaibigan ko na to, napakatimid. Napakatipid kasi kahit ilaw dyan, wala. Wala siyang ilaw. Flashlight ng cellphone ginagamit namin dyan. Lalagay na yung wiring para sa kanyang output. Pati camera natin medyo bumibigay-bigay na. Naghahanap na ng kapalit. So ayan, nilagay na natin yung kanyang output. Double check na lang. Meron pa palang isa. So, ang ginagamit niya mga wire dito, yung iba ay para sa solar, yung ginamit niya doon ay silicone wire pala. So yayamanin. Mas nauna siyang nagkaroon ng solar setup kaysa sa akin. So nagkaroon ako ng idea galing sa kanya. SRNE yung mga MPPT niya. Ewan kung bakit kumuha siya ng Samdon. Iyon. So ilagay na natin yung kanyang output. Maganda itong nakuha niya kasi nga meron siyang yung kanyang output may dalawang may dalawang output. Non-essential and essential mode. So ayan, double check. Naka-on na. Sige man. Umaandar na pala. So napaandar na pala namin dito. Adi solar na. Testing mo i-feed ha. And checking na lang kung may problema or wala. So okay naman siya. Naka-onan. Working naman. Ay, Gusto lang talaga makita dito kung paano mag-behave yung kanyang output kapag merong solar panel. So nailagay kasi namin mga siguro 4 to 5 PM na. So i-check natin yung kanyang output. AC 229. and yun, okay naman. Okay naman guys yung kanyang output. Check natin yung kanyang frequency. Dito hindi pa na-set ito kaya nasa 50 pa rin, 4950. Hindi pa niya na-set yung kanyang charging, lahat hindi pa na-set. And siguro nung i-upload ko tong video na to, malamang na-set na niya. Right, yung kanyang frequency, papakita natin. Close mo. Close. Yan. So, okay naman siya mga Lodi. Hindi kagaya nung ginamit ko na 1.6 na talagang napaka dami ng static. Testing sa kanyang output, load test. Sinubukan namin sa 1 HP na water pump. Check natin ulit. Para makita kung kaya ba o hindi. Problema di pa. Okay. Yun Malinis na. Malinis siya kaya lang talagang nakukulangan lang ako sa mga piyesa sa loob. Either kung malinis sana siya, mas maganda pa rin sana na meron siyang mga EMI filter. Alright, so ngayon ay maglo-load test. Subukan na niyang i-feed yung output doon sa loob ng bahay kung kaya niya o hindi. Ayan. Dati 12 volt lang yung system na ginagamit niya. Ngayon nag-upgrade siya to 24 volt. Etong inverter pala na to mga bossing ay line to line. Okay. Line to line pala siya. Kaya pala siyang wala siyang yung relay para mag-link sa ground yung isang linya.
Okay na, lahat-lahat. 4 watts pa lang. Para watts. Buti nga nag... Malakas din siya. Okay din. Yun nga lang kasi talagang very tipid yung laman sa loob ni Pau MR. Sige. Pag ito yung ginamit ninyong inverter, don't expect talaga na sulit yung laman sa loob. Kaya dapat ibang brand na lang. Hindi ko nire-recommend tong brand na to. Yes, 97 watts. Huwag kang bibigay na camera. Yes, oh. 1.1 cc.